Nakabili ako na itong Motowolf na bottle holder na to. Hindi ko sigurado kung anong version to, pero ito yung napili ko. At kasamang palad, hindi ko inasahan na hindi pala pasok tong size nito. Hindi siya swak dun sa tumbler na plano kong gamitin. Sa pagkaalam ko, standard tong size ng tumbler na to. Kasi karamihan ng mga tumbler na dito ganito rin yung size. Kahit yung mga legit or yung mga pambargan gaya nito. So, yan, makikita nyo. Kailangan nyo pang puwersahin para pumasok. So, medyo hassle siya gamitin. Ayan, oh, papasok pero kailangan pilitin. Tapos, ayan, gumagasgas. Hassle. Sirain nyo kahit anong tumbler na gamitin kung ipipilit lagi ipasok. Pero, baka pwede gawin ng paraan kaysa masayang hinaya akong bumili ng bago dahil lang dun. Tapos, dito magagamit. Subukan ko i-fabricate ng konti. Baka magamit pa ng maayos. Ito, plano ko gamitin. Kita ako sa tambakan ko. Hanap lang ako ng kahit anong pabilog na pwede gamitin pang extend. So, kahit anong plastic na pwedeng magamit para extend to dito. Magiging parang bracket siya na nakatulak para lumaki yung size ng kaya niyang i-accommodate na bote o tumbler. Sinalpa ko na tong tumbler ko na to kasi ganitong size ko gusto. So, para maging ito na yung hulmahan natin. Prekahan lang natin tong pagkakabitan natin ng tornilyo. Ito rin sa kabila. Tasin na natin. Ilagay ko muna yung tumbler para siya yung maging parang pangontra sa likod kasi halfway lang muna nating babarinahin. Sobrang dahan-dahan lang para hindi muna natin agad patatagusin. Ang baragan ko naman na tumbler to pero syempre ingat pa rin magkamali na dumiretso agad. Sa ibabaw lang muna. Yan. As much as possible, kailangan perfect tong butas nito. Diretso. Kailangan diretso siya. Kasi plano natin, parang dito na rin magiging threaded yung para sa tornilyo na ikakabit natin. So yan. Okay naman na. Balik natin to. Ito yung gamitin nating guide. Yan. Next, tutok na natin tong kakabit nating bracket or extender. Ibasa natin yung haba based dun sa pinagbutasan natin. So, markahan natin kung saan natin puputulan. Putulan na natin. Yan. Medyo barubal yung pagkakalagati ko. Pero, importante, tama pa rin yung sukat nung kung saan natin minarkahan para putulan. Subukan pa rin nating linisan yung bungi-bungi na pinaglagarian gamit tayong cutter. Kayasin lang natin para kuminis onte. Pagkatapos noon, butasan na rin natin sa inyong pagtutornilyuhan. Kailangan tapat siya dun sa kung saan natin binutas dun sa cup holder kanina. So, yan. Yung lang tayo lang pwede nating magamit na screw.
Ito yung tornilyo na gagamitin natin. Sakto tong tornilyo na to. Dun sa butas na ginawa natin. So, gaya na nasabi ko kanina, plano natin, dito na magkakaroon ng thread. Kailangan sakto yung tornilyo doon sa butas kasi kailangan kumapit pa rin yung thread ng screw para kahit hindi na tayo maglagay ng nut sa kabila. Yan. Kabit na natin. Tutok lang natin yung tornilyo dun sa butas. Nangyayari dito, kinabit natin to, gagawa rin siya ng thread na pagkakapitan kasi nga sakto lang yung lapad ng tornilyo dun sa butas. So, siguraduhin din natin na once kinabit to, wala nang kalasan. Kasi, tinanggal natin tapos binalik natin ulit, mababakbak yung unang torno dun sa plastic. Eh, hanggat maaari, gusto natin yung kampante tayo na kapit na kapit siya talaga kasi hindi na tayo gagamit ng adhesive. So far naman, parang support bracket lang to, di ba? Para ibukan niya yung yung cup holder para kumasya yung mas malaking bote or tumbler. Yan. Sure pulin lang natin bago natin ikabit kasi nga wala nang kalasan to. Gamitin na rin natin yung tumbler na parang pang suporta sa kabila, panulak. Para madali nating may bound tong screw pag kakabit. Yan. Tanggalin na natin to. Ipitan natin. Dahan-dahan lang kasi plastic to. Di gaya ng bakal, malayong mas madaling ma-loose thread to. Yan. Habang dahan-dahan siyang iigpitan. Natry ko sa latin tong kabilang side para siguradong hindi tumatagos yung dulo ng tornilyo. Kasi gagasgas na naman yun sa tumbler eh. Ganun na naman yung problema. Kaya swerte rin na nakachamba tayo na may naitabi pang ganitong tornilyo. Ganito kaliit. Yan. Walang tagos. Yan. Ito yung itsura niya. Mukhang hindi naman masyado masakit sa mata. Next. Eto. Kunin natin to. Habang nagkakabit ako kanina, na-realize ko, yung tumbler natin, ayos. Pero, mukhang kailangan natin ng pansalo dito sa ilalim. Saktong ganito. Kasi, pag maliit yung bote, mukhang lulusot eh. Ayan o, kunwari itong mismo. Ayan. So, di ba, kung lalagay mo siya ng ganito, sakto yung malaki, yakap. Pero kung hindi nakayakap, tulad nito, tendencies, mahulog to sa ilalim. Gaya na itong mismo. Hili ko pa naman bumili nito. Lagyan na rin natin ng pansalo para kahit anong bote, malaki o maliit, tulin natin to. Kahit anong pael or ganitong hugis na plastic, basta ubra pansalo, pwede natin gamitin para ikabit dito sa ilalim. Markahan din natin tong ilalim kasi butas na naman tayo. Tutornilyo rin natin to dito.
Isa lang, sa gitna. Barinahin din natin. Yun. Tapos putasan. Pwede na nating itutok tong ikakabit natin na pansalo para maitapat natin, mamarkahan, hindi. Bago rin natin butasan. Para sure na tutok. Kaya nakasentro. Ayan. Ito, dahil isang tornilyo lang to at nakasentro, dito lalagay tayo ng adhesive. Lagyan natin ng 3M na tape para hindi pumihit-pihit. Di gaya na kanina na dalawang tornilyo yung pinungkabit natin. Ito isang tornilyo lang sa sentro kaya lagyan na rin natin ito para kahit paano may pang-absorb ng vibration kapag umaandar. Tsaka dagdag tibay na rin para pag niyakap na itong tornilyo na to. Yeah. Yun. Ito na itsura niya. Mas malaking tumbler na ngayon pwedeng kumosya. Kahit maliit na bote yung lagay natin, hindi na rin lulusot dito sa ilalim. Meron na siyang pansalo. Subukan na natin ito ikabit. Meron na akong pinasadyang bracket. Kasama to nung pinasadya akong bracket ng fuel gauge sa kabila. So, dito ko rin to plano i-mount. Lagyan lang natin ng tornilyo. Tapos, syempre, washer. Para hindi basta lumuwag pag nagba-vibrate habang umaandar. Yan. Kabilaan. Pitan natin. Ito na siya. Mukha namang matibay, walang uga. Kabit na natin to dito. Para sa akin, ito yung perfect spot na pagsalpakan na itong cup holder. Sakto na rin at meron na itong mga pagtutornilyuhan nung kung saan naka-screw yung kaha. Dito natin tinutok yung bracket. At ganito itsura niya. Testingin nga natin. Alright. Ubra na siguro to. Unang tingin, hindi na rin naman siguro masyado halata na pinabrate lang natin to. Nakatago naman. So, yan. Diyan ko sila naisip ikabit. Parehong ng fuel gauge kasi sayang yung space dito sa tuhod, di ba? Yan. At least nagamit natin. Ang plano nyo rin pagtripan yung bottle holder nyo. Baka may inisip kayong project na parang ganito. Sana kahit paano may naitulong to.